Okay mga idol, para sa pagpapatuloy ng ating video, nung unang video ko ay pinakita ko sa inyo kung paano ang pagkabit ng spokes dito sa ating rim at ating hub. So ngayon naman, papakita ko sa inyo kung paano i-align ang ating wheel set. Ito na siya, gumigiwang-giwang pa at saka maluluwag pa yung mga spokes. Ayan, maluluwag pa siya. So, i-align natin. So, ang unang gagawin natin is, syempre, hihigpitan natin ang mga nipples nito bago natin tuluyang ma-align ng todo o ng tama talaga, ng straight. Syempre, ito ang ating aligner. So, gamit ito ay ma-align natin ng maayos ang ating wheel set. So, dito sa ating aligner, meron tayong guide. Dito siya, ang magiging guide natin para maging straight ang ating ang ikot ng ating rim. So ito yung magiging guide natin. So meron din sa kabila, meron din dito. Then itong sa likod, ito yung magiging guide niya para sa matanggal yung pag lukso-lukso ng rim. Ito para sa paggiwang-giwang. Ito ang magiging guide niya. So kung paikutin natin, tignan nyo gumigiwang-giwang yan. So kasi maluluwag pa yung spokes niya. So, dito, ito yung gagawin natin guide para maging straight ang ikot niyan. Mamaya. Okay, so, ngayon, kukunin muna natin yung ating tools. Okay, mga idol, ito na. Ito yung ating tools. Ito ang ating panghigpit. Mamaya, pag mahigpit na. Pero sa ngayon, dahil maluluwag pa ang spokes natin, itong bilog na spoke wrench muna ang gagamitin natin. So, isa-isang higpitan natin ang mga nipples nito para dahan-dahan ay maging mahigpit na siya at saka unti-unti din nating i-aayos ang kanyang alignment. So sa pag-a-align ng rim, ang tatandaan lang natin is yung spokes. Mayroong spokes na nandito sa left side, mayroong ding spokes na nandito sa right side. So ngayon, kagaya dito, kung titignan natin sa ating guide, malayo ang rim dito sa guide natin. So para mapalapit natin ang rim dito sa ating guide, ang gagawin natin is hihigpitan natin ang ating spoke. Ang spokes natin na naka-straight sa guide. So kung halimbawa hihilain ko lang ang spoke ganyan para maghigpit, kung makikita nyo lalapit siya sa guide. So yan ang gagawin natin, hihigpitan natin yung nipple para mahila siya dito para lalapit siya dito sa guide. Tignan nyo dito, lumalayo siya kasi malayo, hindi mahigpit. Ayan, di ba? So, dito malapit kasi hinila ko. Hinila ko yung spoke, kaya lumapit siya. Kung bibitawan ko, babalik siya malayo. So, ganun lang ang tatandaan natin dyan. So, kung gusto mong ipalapit sa guide yung rim, hihigpitan mo lang yung spoke. Pag nasubrahan naman, sobrang dikit, luluwagan mo lang ng okay. So, simulan natin. Hihigpitan muna natin gamit ang ating bilog na spoke wrench. So, isa-isang hihigpitan natin ang mga nipples.
Ayan. So, medyo mahigpit na ang ating mga spokes. Pero kung paikutin natin ay medyo lumalaki ang giwang niya. So, ayan. So, sige. So, kung napapansin nyo, ayan, sumasayad siya sa ating guide. And then, ayan, lumalayo. So, ibig sabihin, yung lumalayo, ibig sabihin yan, kulang pa sa higpit yan para lalapit siya sa ating guide. So, subukan. Ipapakita ko sa inyo, ha. Hihigpitan natin. Ayan. Habang hinihigpitan mo siya, dahan-dahan siyang lumalapit sa guide. So, ayan, malayo siya. Hihigpitan natin. Ayan, lalapit na naman. So, dito na naman tayo sa next spoke. Hihigpitan na naman natin kasi mas malayo siya. Higpitan natin para maglapit siya sa guide. Ayan. So, ito medyo malayo. Medyo malapit na. Ito medyo malayo pa siya dito na banda. So, hihigpitan natin ito. Ayan, dito na naman. Malayo siya. So, hihigpitan para maglapit sa guide. Ayan, malapit na. So, itong isa na naman, medyo malayo. Hihigpitan natin para lalapit siya sa guide. Ayan. Next naman, medyo malayo. So, hihigpitan ng konti. Higpit lang ng konti para lalapit sa guide. Ayan, malapit na. At ito naman isa, malayo pa. Hihigpitan din natin. Ayan, malapit na. Isa, malayo. Ayan, naglapit na siya. Itong isa pa. Lapit na yung isa pa na malayo. Ayan. So, medyo naglapit na siya ng konti. Itong isa. Higpitan lang ang mga spoke para maglapit sa guide. Ayan, naglapit na siya. May isa pa. Ayan. Okay. So, kulang pa ng konting higpit. Kulang pa ng talaga ng pag-align. I-fix muna natin yung ating guide. So, itong sumayad, ibig sabihin, sobrang higpit na ito. So, kailangan babawi tayo sa kabila kasi masyadong malakas yung sayad niya. Oh. So, hihigpitan din natin dito sa kabila sa may right side para mawala. Hindi siya masyadong sasayad. Ayan, oh, sumasayad siya. So, higpitan natin ng konti sa kabila para hindi siya sasayad. Tama-tama lang. Ayan. Ito naman. Higpitan natin yung mga sumasayad sa kabila. Sa right ito. Ayan, hindi na siya masyadong sumasayad. Ayan, so wala na. So, dito naman, medyo malayo siya. So, kulang ng higpit. So, higpitan din natin siya. Ayan. So, ito, medyo malayo siya. Ito, medyo malayo. Ayan, mas malayo pa itong isa. Saka ito. So, puro tayo higpit kanina. Ayan, so halos lahat ng spokes ay mahigpit na. Pero itong isa, ito sila dito na side ay malayo. Malayo pa rin sa guide. So, kailangan hihigpitan pa natin. Mas hihigpitan. So, gagamit na tayo nito. Mas madali kasi gamitin ito eh.
Ayan. Ayan, medyo malapit na siya sa ating guide. Unti-unti lang at maging straight na ang ikot nito. Ito na, konti na lang yung sayad ng ating, konti na lang yung giwang ng ating rim. So itong sumasayad, ito na yung nagsisilbing tama na nasa guide natin. Itong hindi sumasayad, ibig sabihin medyo malayo pa siya. So hihigpitan natin para lalapit. Ipasayad natin ng konti. Kagaya nito, yan. 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 So ito hindi sumasayad. Higpitan natin ng konti para sasayad siya ng konti lang. Ayan. So ito naman, so kulang sa higpit. Kulang pa. Kailangan sasayad ng konti. Ayun. Ito pa. Ayan, sumasayad na ng konti. Ito hindi pa. At saka itong dalawa. Ayan. So tandaan lang mga idol, para sasayad siya sa guide, ang hihigpitan natin ay ang spoke na dito sa left. Pag sobrang malakas ang sayad niya naman, ang hihigpitan natin na spoke ay doon sa right para hindi mabawasan yung sayad niya. Ito hindi sumasayad, so hihigpitan natin dito sa left para maabot niya yung guide natin. Ayan, pasayadin natin ng konti. So ito hindi siya nakaabot sa guide, so hihigpitan natin sa left na spokes. Ayan. Okay, so kung nakikita nyo, napapansin nyo, konting-konti na lang, parang almost straight na yung ating ikot ng ating rim. Pero kung titignan nyo naman, pwede na natin munang tanggalin itong guide para sa gewang kasi hindi na siya masyadong gumigewang. Ayan. So kung titignan, ang titignan naman natin ay yung paglukso-lukso ng rim. So kung tignan nyo, grabe yung lukso-lukso ng rim. Ayan, lumulukso, sumasayad sa guide natin. So, yung sumasayad sa guide natin, ibig sabihin yan, kulang sa higpit yan. So, dapat higpitan natin yung mga spokes na straight dyan sa sumasayad sa ating guide. Kagaya nito. So, hihigpitan natin yan lahat para mawala yung sayad dyan sa guide. Huwag natin ipasayad. Pasayad natin kunti lang. Ayan. Yung hindi naman sumasayad na masyadong malayo, ang ibig sabihin yan ay masyado ng mahigpit yung mga spokes dyan. Anyway, paalala mga kapadyak, pag dito na tayo sa mag-straight sa paglukso-lukso ng rim, kailangan sabay mong hihigpitan o luluwagan ang magkabilaang side ng spokes. So left at right, sabay yan sila. Kung luluwagan mo, kagaya nito malayo, kailangan natin luluwagan yan, malayo sa guide. Luluwagan mo sa left, luluwagan mo rin yung partner niya sa right. So, unahin natin sa left, magluwag tayo kasi malayo. Ayan. So, kung magluwag ka ng 3 ikot, kailangan yung partner niya na sa right, 3 ikot din. 1, 2, 3. Para pantay sila. Ito malayo, luluwagan din natin. 1, 2, 3. At itong partner niya, 1, 2, 3. Ito, medyo malayo din siya. Luluwagan, 1, 2, 3. Then, ang partner niya, 1, 2, 3. Ito, malayo din. Luwagan natin ng 3, 1, 2, 3. Din dito, 1, 2, 3. So ito, medyo malapit na. So hayaan muna natin. Balikan natin yung
itong lumalapit din talaga, itong bumabangga. So ito siya, kulang ng higpit. Hihigpitan natin. Partner din ito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So hindi na siya masyadong sumasayad. Dito tayo sa susunod na partner, hindi na sumasayad. Ayan, so wala na sumasayad. Pero may lukso pa rin kasi mayroong malayo. So ito siya, medyo malapit. Itong medyo malapit. So, ang gagawin natin, pag wala nang sumasayad, is ilalapit na naman natin yung guide. Pwede natin ipukpukin konti, dahan-dahan lang. Ayan. So, ayan, sumasayad na naman. So, hihigpitan na naman natin yung sumasayad sa guide. Dahan-dahan lang. Ayan. Ayan. Dito sa next. So, pag nasa actual ka na, ikaw nang bahalang mag-estimate. Hindi naman, i-estimate mo kung ilang ikot yung gagawin mo. Depende kasi yan sa saya din. Basta, mabawasan yung sayad niya, huwag yung masyadong nakadikit talaga, yung tama-tama lang. Ito lang ang tandaan natin, pag sumasayad ng malakas sa guide, ibig sabihin kulang sa higpit yan. Pag hindi sumasayad naman at malayo sa guide, kulang sa luwag yan, paluwagan. Kagaya nito, so paluluwagan natin ito. So balance lang, kung dalawa, kung tatlo ang pag-ikot ng hipol natin. Ito na mga idol. So kung titignan nyo, almost straight na ang ikot ng ating rim. Tignan nyo mabuti. Straight na siya. Ayan. So, mayroon na lang konting pang final na lang para talagang ma-perfect na natin yan. Pero hindi ibig sabihin yan na straight na ang ikot niyan ay tama na yan siya. Kasi meron pa tayong gagawin dyan. Ayan. So, kung titignan nyo mga idol ay straight na ang ikot ng ating rim. So, almost perfect na siya. So, kulang na lang ng konting retouch para pwede nang gamitin. At ang mga spokes nasa mahigpit pa siya. So, pwede nang gamitin. Pero, hindi ibig sabihin na straight na ang ikot niyan ay tapos ka na sa pag-aalay nito. Kasi meron pa tayong isang dapat na gawin nito na napaka-importante na gagawin natin. So, dapat alamin natin kung naka-balance ba talaga ang pagka-align natin, nakasentro ba talaga siya. Kasi baka mga pagkabit natin sa ating mga bikes, straight nga yung ikot ng gulong pero hindi pareho yung distance ng bawat side. Hindi siya nakasentro doon sa inyong mga bike. So, kailangan i-check natin kung nakasentro ba siya. Gamit ang isa pa nating tools, itong sa amin tinatawag namin itong pana. Kasi parang pana ni Cupido ito eh. Pero itong tools ko, hindi ko binili ito. Kasi doon sa shop namin na pinagtatrabahuan ko, mayroon naman ganito. Ito, gamit ko sa bahay. Improvise lang, ginaya ko lang yung tools namin sa shop. So, ito yung ginagamit para makuha natin yung sentro. Or yung, para ma-center natin yung ating wheel set doon sa ating bike. Hindi ibig sabihin na hindi na gumigiwang, straight na yung ikot niya. Tapos na yun. Kailangan i-check pa natin kung nakasentro. So, paano gagamitin to? Gamit nito, kung makikita nyo, ito siya ang magsisilbing guide natin. Kailangan ididikit natin ito dito sa may axle ng hub. Dito. Okay, so dali lang, ipo-focus natin ha. Ito na mga idol. So, itong dulo niya, dapat is magdikit siya dito sa may
axle ng ating hub sa may free hub banda. Dito tayo mag-base. Dito tayo mag-base ng ating center of alignment. Ayan, so tignan nyo. Dapat magbangga yan siya, ay magdikit yan siya, magpatong yan siya dyan, tamang-tama lang. Pag nakapatong na yan siya dyan, dapat doon sa kabila, sa kabilang side ng axle, dapat ganito din. Dapat nakapatong din siya ng ganyan. Pag hindi pa nakapatong yan, ibig sabihin wala, hindi pa center yan doon sa inyong mga bike. So kailangan pa natin yang ulitin. I-align ulit, hihilain natin. So tignan natin sa likod, sa kabila kung mag-center na ba siya. Ayan. So kung makikita niyo mga idol, hindi siya nakapatong. So dapat papatong yan siya dito eh. Dito. Papatong dito yan. Dapat papatong dito. Ito siya. Dapat papatong dito. Dapat nakaganyan pero hindi siya nakapatong. At syempre dapat dito sa may rim, dapat naka-straight yan sa ganyan. Pati doon sa kabila. Nakaganyan. At titignan natin, hindi siya nakapatong dyan. So ibig sabihin yan, nasobrahan natin ng higpit ang dito sa may free hub banda. Nasobrahan natin ng higpit. Nasobrahan siya ng higpit ang sa may free hub banda, kaya ang nangyari maging malaki ang space niya doon sa may free hub banda kaysa sa dito sa may disc na banda. Ayan, so nasobrahan ng higpit dito. So ang gagawin natin dito, luluwagan natin ng konti, estimate lang, tapos babawi tayo dito sa may disc, sa may rotor brake banda, hihigpitan natin dito banda para mahila niya. Kumbaga, pupunta dito ng konti itong axle. So, balik tayo sa aligner. Okay, so ito na mga idol. Dahil nasubrahan ng higpit natin dito sa may free hub banda na mga spokes. So, ang gagawin natin, luluwagan natin ng konti ang mga spokes dito sa may free hub banda. At pagkatapos natin maluwagan ang mga spokes dito sa may free hub banda, babawi tayo, hihigpitan din natin ng konti, estimate lang ang mga spokes dito sa may rotor banda. Then after that, susukatin natin ulit hanggang sa makuha natin ang tamang sentro ng ating wheel set. Okay, so simulan natin. Luwagan natin muna lahat. So, lahat ng spokes sa may free hub banda, luluwagan natin. Pagkatapos niyan, saka natin hihigpitan yung lahat din ng mga spokes sa may rotor para mabawi natin kasi nasobrahan siya. Dito sa may free hub banda, nasobrahan ang higpit. Okay na sana kanina, straight na sana. Pero ganun talaga ang pag-aalign. Kailangan medyo mataas yung pasensya mo. Okay, medyo mahigpit pa rin siya kahit na naikot na natin lahat. So, isang ikot pa, luluwagan natin lahat. Nahulog.
Ayan, so medyo naluwagan ng konti. So babawi na tayo. Hihigpitan naman natin ang mga spokes dito sa may rotor side para makuha natin ang center na pagka-align ng ating wheel set. Okay, ito na mga idol. So, subukan nating sukatin ulit kung straight na ba ang pagka-align niya or kung nasa center na ba, tama na ba ang sentro ng ating alignment. Ayan, so kung makikita nyo, ayan, nakapatong na siya sa ating axle dito sa may free hub. So, titignan natin kung okay na ba sa may disc o sa may rotor. Ayan. So, kung makikita nyo mga idol, almost nakapatong na siya pero mayroon pang konti. Konting-konti na lang yan, no? So, pero kulang pa rin yan. So, ibig sabihin yan, kulang pa ng higpit doon sa may free hub natin banda. So, nasubrahan ko ng higpit na naman dito. Nasubrahan ko. Kasi estimate lang kasi yan. So, nasubrahan ko ng higpit dito. So, kaya lumagpas ng konti, oh. So, kailangan higpitan ko na naman ulit ng dito doon sa may free hub banda pero kunti na lang para kunting-kunti na lang para mag-level talaga, mag-center. Magpupunta talaga sa sentro. So, higpitan natin ulit. Ito mga idol, higpitan natin ulit. Kunting higpit na lang talaga para makuha natin ang center of alignment ng ating rim. Mas maganda talaga pag nasa tamang sentro eh. Okay? So, subukan natin ulit mga idol. Sukatin natin ulit kung nakuha na ba natin ang tamang sentro. Ayan na siya. Okay, tignan natin. Ayan, so adjust na natin. So wala na siya, hindi na nakapatong. Adjust ng konti hanggang sa pumatong siya. Ayan. Kulang ng konti. Ayan, so patong na siya. So tignan natin doon sa may rotor side kung ganyan din ba, kung para malaman natin kung sentro na ba talaga. Ayan. So kung makikita nyo mga idol, ayan, nakapatong na siya. So ibig sabihin yan ay sentro na, nakuha na natin ang tamang sentro. So dapat dito nakapatong yan, pati dito. Ayan, nakapatong yan siya ng maayos. Ayan. Pati dito, nakapatong ng maayos at saka dito. So, babalik rin natin. Ayan. So, nakapatong ng maayos yan. Pati doon. Pati dito. Dito sa kabila, nakapatong ng maayos. Dito, sa gitna, at saka doon sa gilid. So, yan ang, pag nakuha mo na yung ganun, automatic kuhang-kuha mo na ang tamang sentro. So, sentrong-sentro na yan, paglagay mo ng tire, pagkabit mo sa bike, automatic, nasa tamang sentro, nasa tamang sukat na wala ka nang puproblemahin pa. So, tatakbong maayos ang bisikleta mo. So, ganun mga kapadyak, mga idol, ganun ang tamang pag-align ng ating wheel set. Okay, so maraming salamat.